tayong babasahin dito muna tungkol sa background ng Book of Hebrews at ng Day of Atonement. Nabanggit na natin noong nakaraan na ang Day of Atonement sa Leviticus 16 ay, of course, naniniwala tayo na ang mga writers ng New Testament, ng 27 books ng New Testament, they are very familiar with Leviticus 16. Of course, hindi pwedeng sumulat sila ng New Testament at hindi nila banggitin ang tungkol sa Day of Atonement. Yan ang point natin. Kaya sa introduction, babasahin natin itong nasa Baker Encyclopedia of the Bible, Volume 1, page 233. Na ganyan po ang sinasabi. In the New Testament, the crucifixion accounts, many references in Paul's epistles, and the whole book of Hebrews are inseparably connected to the Day of Atonement. The ritual of the day is explained as a type of the atonement made by Jesus Christ. Hebrews 9 verse 10. Christ, the high priest, shed his blood on Calvary and then, having atoned for the world's sins, appeared in heaven before the Father. Hebrews 9 verses 11 and 12. Unlike the annual repetitions of the day in Israel, Christ's atonement is seen in the New Testament as once for all, securing an eternal redemption. Baker Encyclopedia of the Bible, Volume 1, page 233. Ito naman sinasabi sa atin pa ng aklat nito sa page 104, New Bible Dictionary naman, na kung saan ay naniniwala ang mga scholars nito at mga theologians, mga authority na to, kung gusto natin na hanapin kung meron bang binabanggit tungkol sa interpretation at understanding nila about the Day of Atonement, Leviticus 16, ay meron ba mababasa sa New Testament? Nung Adventist kasi tayo, Brother Toto, hindi ganun approach natin. Pag binasa natin ang Leviticus 16, diretso kaagad tayo sa aklat ni Ellen G. White, Great Controversy, diretso kaagad tayo sa libro ni Ellen White, diretso kaagad tayo sa mga devotional ng Adventist, diretso kaagad tayo sa mga libro ng mga scholars. Hindi pala yung tama. Sabi na ng New Bible Dictionary, the Epistle to the Hebrews interprets the ritual of the Day of Atonement as a type of the atoning work of Christ, emphasizing the perfection of the latter by contrast with the inadequacy of the former. Hebrews chapters 9 to 10. Jesus himself is termed our great high priest, and the blood shed on Calvary is seen as typified in the blood of bulls and goats. Unlike the Old Testament priesthood, the sinless Christ did not have to make sacrifice for any sins of his own. New Bible Dictionary, page 104. Ayan, yan po, napakaliwanag, mga kaibigan. Kaya po, hindi lang po kami ni Brother Toto ang nagsasabi na ang Book of Hebrews at yung ibang New Testament allusions ay nagpaliwanag, of course, sa katuparan. Paano natupad sa under the New Covenant ang Day of Atonement na describe as it is described in Leviticus 16. And nung ako hindi na Adventist, actually, Brother Toto, doon lang namulat ang isip ko. Doon ko lang na-realize, oo nga, no? Hindi ko naisip sa loob ng 24 years nung ako'y Adventist na hindi ko man lang itinanong or hinanap kung paano ba ininterpret at inunawa ng mga apostol at mga writers ng New Testament yung procedures ng ceremony ng Day of Atonement as it is described sa Leviticus 16. So, sa pagkakataong ito, gusto kong i-share din ito ngayon sa ating mga kaibigan na Adventist kaysa bandang huli niya ninyo malaman na ganun pala. Ngayon pa lang, dapat malaman ninyo, huwag na kayong humanap kay Ellen White ng reference kasi maliligaw lang po kayo. Maiiba. At yung mga scholars ng Adventist na binabayaran. Bayad kasi sila at ang trabaho nila ay, alam niya, ay hilutin yung problema ng Seventh-day Adventist para gumanda sa paningin natin magtunog biblical. Yan po ang ibig natin sabihin. So, tama po yan. Dati kasi ang aking paniniwala is that si Kristo nakikiusap pa sa Ama na patawarin tayo kasi nag-mediate nga eh. Hindi pala ganun yung na bawat kasalanan iniisa-isa tapos mag-mediate. Ang pagkaintindi ko na ngayon dito nga sa inyong paliwanag is that once and for all, lahat ng kasalanan, yung past, no, kasali na yung sa lumang tipan, sa nung panahon nila Kristo at saka yung future na kasali tayo ay
napatawad na. Ngayon, yung kaligtasan doon ay hindi doon sa pagpapatawad kasi dapat matanggap natin yung ginawa ni Kristo, yung buhay niya at saka Tama, yung kanyang tama. Amen. pagka-offer ng body niya as a living as yung sacrifice as the Lamb of God. Tapos yung pagkamatay at saka yung on the third day he lived again so that tayo nga ay maging part of the kingdom, maging mabigyan tayo ng karapatan, maging anak ng Diyos, di ba? So, Amen. ito ngayon, ganda itong topic kasi nga mapapaliwanag nyo ngayon. Yun nga, nung nag-ascend si Jesus into heaven, saan ba siya pumunta? At ano ngayon yung Oo. ginagawa niya? Opo. Amen. Napakahalaga niyan kasi hindi lang sa atin, kundi pati sa mga Seventh-day Adventists na nagmamahal sa Panginoon. Alam ko maraming Adventist ang seryoso at gusto makarating ng langit. Kaya nga, they are very faithful sa kanilang religion, pero unfortunately, sabi nga, they are sincerely wrong dahil yung seriousness is not enough. Yung pagiging sincere, hindi enough po yan. Kailangan po accurate po ang ating pag-unawa. Kaya nga po, ulitin natin, ang sanctuary sa heaven o yung sa Leviticus 16 ay maliwanag na ito'y pinahayag ng New Testament. At lastly, basahin natin to sa Dictionary of New Bible Dictionary, page 104. As the high priest of the Old Testament entered the Holy of Holies with the blood of his sacrificial victim, so Jesus entered heaven itself to appear before the Father on behalf of his people. Hebrews 9 verses 11 to 12. The high priest had to offer sin offerings each year for his own sins and the sins of the people. This annual repetition of the sacrifices served as a reminder that perfect atonement had not yet been provided. Jesus, however, through his own blood effected eternal redemption for his people. Hebrews 9 verse 12. New Bible Dictionary page 104. Grabe pala, no? Yung palang daily sacrifices na ginagawa ng mga priest dun sa holy place, yung first compartment, hindi pala tapos yun. Unfinished business yun. Hindi pa totally nabablock out ang sins ng Israel. Hindi pa sila totally malinis. They are only forgiven. So they have to wait for the time, once a year, pagdating nitong Day of Atonement. Pagdating ng Day of Atonement, dun totally ma-eradicate, mabablot out yung kanilang kasalanan. Kaya hindi sila makakaramdam ng guilt. Hindi sila makakaramdam ng guilt, makakaramdam ng, at least, feeling nila malinis sila. Kaya yung Day of Atonement, sa ibang words, tinatawag itong Day of Judgment ng mga Jews. Tinatawag itong Day of Cleansing. Pagdilinis. No? Pagdilinis ng alin? Ng konsensya. Pero sabi nga ng binasa natin, hindi malilinis totally. In fact, the more they observe the Day of Atonement, the more they are reminded na hindi pa sila perfected. This annual repetition of the sacrifices serve as a reminder that a perfect atonement has not yet been provided. So, dapat ma-realize pa ng bawat Israelita na kailan kaya matatapos to? Yung final na talaga na hindi na paulit-ulit na tayo maghahandog, hindi na paulit-ulit tayo magsasacrifice. They are waiting for that pala. And hanggang ngayon, di ba? Actually, hanggang ngayon sa Israel. Yung Day of Atonement, wala na yung temple, wala na silang sanctuary. Ang ginagawa nilang sila, nagpe-face na lang sila sa wall, sa western wall ng Jerusalem. At nakikita ko sa video na ang Day of Atonement, sineselebrate nila by ginagamit nila, chicken na ginagamit nila. At tinitigis ang dugo. Senyum. Jalan.
Yom Kippur, the holy day of the Day of Atonement, which I'm sure most of you guys know about, it's a day where we get atoned for all our sins. And we believe as we wave the chicken around our head, we actually say a prayer asking God to transfer our sins and to place it on the chicken. And instead of God punishing us, we ask Him that we slaughter the chicken, and the slaughtering of the chicken should be instead of us being slaughtered. Sabi ko, paano saan kayo nakakuha ng mga Hebreo itong manok na lang ang kanilang kinakatay? Although hindi ginagamit yan noon sa Day of Atonement. Kaya until now, they So, are trying to celebrate it, but not exactly. Sana doon pa lang makuha na ng mga Jews na wala nang relevance yung mga sacrifices sa Old Testament. Kasi unang-una yung so, temple, wala na eh. so paano po Di ba? napapatawad ang kasalanan ng mga Jews ngayon? Oo, yeah, yun nga. Kung wala ng temple. Exactly. Exactly, yun nga. Exactly. The fact na wala ng temple at hindi na na-restore, it goes to show it was fulfilled. Something happened that make it terminated, and suddenly there is someone who replaced their ceremony. Dapat dun pa lang maisip nila replace sa ating temple. At yeah, 2,000 years ago, nakakausap na nila at kanilang nakakadiskusyon yung in person, no? In flesh, itong temple himself, which is Jesus Christ. Sabi niya, this temple na itong kaating katawan, inyong itumba at ito itatayo after 3 days. Wala silang ganong idea. Kaya ngayon, since wala silang temple, they have to justify using any means. Like for example, yung chicken, yung manok. So, yun na nga, medyo nakakatawa sa atin kasi imbis na sana tanggapin nila yung sinasabi at si Jesus Christ na siya ang anak ng Diyos. Nasa tradition din nila, nasa mga Mishnah nila, nasa mga traditions nila, yung mga Talmud nila, binanggit din si Jesus Christ, Yeshua. Pangalan sa binanggit, pero ang tingin nila kay Jesus ay sorcerer. He is a man, he is a sorcerer. Kasi yun ang kanilang way to explain paano siya nakapagpapabuhay ng patay. Paano siya napapagaling ng sakit. Kaya nga di ba sa Bible, sinasabi nila, ang kanyang kapangyarihan galing sa demonyo, galing kay Beelzebub. So, naalala ko tuloy din ang mga kapatid natin Seventh-day Adventist tungkol dito sa issue ng sanctuary. Habang pinaprepare ko itong lesson na to, ang dami ako nabasa ng mga scholar nila, ang tatalino pa naman. Kaya lang, andun na sana kung they have considered the text at they are humble enough to submit their life into the text of the scriptures, wala na mga technicalities, mga gymnastics, mga syntax na yan, magpe-perfect nila ang explanation eh.